Good evening po sa ating lahat. At maraming salamat po sa Panginoon at muli ay magkakasama tayo ngayong gabi. Saya po ba kayo? Yes! At muli ay makakapakinig tayo ng salita ng ating Diyos. At bago po lahat ay saglit po limakot pumikit at damihin po natin ang presensya ng ating Diyos. Sige po, pasalamatan natin ang ating Ama sa langit. Hallelujah, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, Panginoon. Tunay na kay buti ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, napakamakapangyarihan mo, Ama. Lord, tinatawag ka pa lang namin ay kumikilos ka na, Panginoon. Nalalaman mo na ang dialaman ng puso ng bawat isa, Panginoon. Kahit ang mga nanonood lang, Panginoon, sa video ito, Lord, ay nangungusap ka na nga, Panginoon. At salamat, Lord God, dahil hindi ka naubusan ng kaparaanan upang abutin kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng salita mo na matatanggap namin sa gabi ito. Alam namin, Lord, na ito yung kailangan namin marinig, Ama. Kaya nga po, tulungan niyo po kami buksan ang aming mga puso at isipan upang ganap namin maunawaan ang nais niyo pong iparating sa amin. O Panginoon, nawa, Lord, ay tagumpay namin matanggap ang regalo mo sa gabi ito. Tagumpay namin matanggap ang nais mong sabihin at ipagawa sa amin sa gabi ito, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, salamat po. At sa lahat ng bagay na maririnig namin, sa lahat ng bagay na gagawin namin sa pagpupuri, Panginoon, ay maitaas ang tanging pangalan mo lamang, Panginoon. Maraming po salamat. Pinupuri ka namin, dinadakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God po. Sabik na po ba tayong sumamba sa Panginoon? Amen. Siya ay magpakilang ng mabuti. Siya ay magpakilang ng Diyos. Kaya naman magpakilan man siya ay ating pupurihin. Amen po ba? Sige po, tayo po ay minsan pang umawit at sumamba sa ating Diyos. Ang pag-ibig mo'y sa
Magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga makakapanood po ng ating video recording. So, special po ngayon ng gabi natin. Unang midweek natin ng taon ng 2026 po. Alam niyo po yung midweek kadalasan ginagamit yan ni Lord. Mostly, hindi para sermonan tayo, kundi para i-check lang. I-check kung nakaalin pa ba yung direction natin sa Kanya. Ba? So, bago po tayo magpatuloy, ay hingin po muna natin ang basbas ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, at dakilain ka. Salamat sa mabuting galing, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa, Lord, at sa pangusap mo, Lord God. At Ama, alam po namin na nauna ka na po sa bulwagang ito, Panginoon, at ninanais mo na kami ay katagpuin, Lord God, kami kausapin dahil mayroon kang magandang mensahe sa bawat isa. Talag po, Panginoon, na ang mensaheng ito, Lord God, ay magbabago sa aming mga puso, sa aming mga isip, mag-encourage na amin, Lord God, bibigyan kami ng kalakasan para kami ay maayos, Lord God, na makalakad sa kung ano man pong direksyon ang nais mo sa buhay namin. Maraming pong salamat at we appreciate, Lord, yung time, Lord God, na makasama ka namin at makapakinig, Lord God, sa iyong mga salita. Purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So mga kapatid, bago tayo mag-start, tanong ko lang po muna sa inyo. Di ba halos lahat po tayo dito may cellphone naman. So, alam ba nangyayari kung minsan? Lahat tayo may cellphone. Alam niyo kung nangyayari minsan, pag nag-picture po tayo, sa camera natin, malinaw naman. Malinaw naman yung camera natin. Pero pag tingin natin sa screen, yung kuha natin malabo. So, ibig sabihin nun, hindi naman sira yung camera. Hindi rin naman pangit yung subject. Ayan, di pangit yung subject. Hindi naman po pangit yung kinunan. At ang problema kadalasan, madumi yung lens. Ayan, madumi yung lens. Minsan may fingerprint, napindot mo, hawakan mo. Minsan may alikabok. At ano pong ginagawa natin? Hindi naman po tayo bumibili ng ng bagong cellphone kasi malabo yung camera. Ang ginagawa po natin, pinupunasan po muna natin yung lens. Minsan ganun din po tayo sa buhay natin kay Lord. Hindi sira yung vision na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi mali yung calling ni Lord sa ating mga buhay. At hindi rin naman nagbabago si Lord sa mga pangakong binitawan niya sa atin. Pero kung may mga bagay lang na dumikit sa ating mga puso or nagpadumi sa ating mga puso, maaring ito po ay business natin sa araw-araw, yung mga stresses natin, yung mga takot natin, mga kasalanan, ganyan. Kaya kahit nandyan si Lord, parang malabo pa rin yung ating paningin. And ito po yung katotohanan na God doesn't always change the picture. Okay po, He just cleans the lens. So, nililinis lang niya yung ating paningin. So, anong kailangan lang? Kailangan mo lang minsan ng linis. Yan. So, another one po, nakapag-Google Maps na po ba kayo? Na-try nyo na mag-Google Maps. So, sa Gmaps, mga kapatid, may ruta doon. So, makikita nyo po doon habang kumari nagda-drive yung driver. Makikita niya doon yung ruta, may voice na nagsasalita na, kakaliwa na, kakanan na. May mga notifications, may mga tumatawag, ganyan. May mga ingay sa likod sa backseat kasi nag-aaway yung mga anak mo, ganyan. Ganyan. So, nakakalito. Minsan nakakaligaw talaga. Ayan. Pero hindi ka naliligaw dahil walang direksyon. Naliligaw ka dahil ang dami-daming boses na nagsasabay-sabay. Minsan ganon tayo kay Lord. Hindi siya tahimik sa atin, pero ang daing nakikipagkumpetensya sa boses ni Lord sa buhay natin. So, yung blur po, in-explain ko po kanina kung nabivisualize nyo. Blur is not absence ng direction ng Panginoon sa buhay natin. It's the presence ng sobrang daming direction. Ayan. So, ngayong gabi po, ang title po ng exhortation natin ay pinamagatan ko pong unblur. Ayan. So, hayaan nyo pong basahin natin ang word ni Lord sa Mateo 6:22-23. Ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madidiliman ang buong mong katawan. Kaya kung ang nagsisilbing ilaw mo ay walang ibinibigay na liwanag, napakadilim ng kalagayan mo. So,
in-underlinean ko po dyan at saka binold ko po yung kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. So, hindi sinabi po ng Panginoon na kulang ka sa vision. Ang sinabi ni Lord, parang may kulang ka, may problema sa focus, anak. Ganyan. Sabi din sa Santiago 1:7-8, ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi naman kulang ng plano si Lord sa atin. Hati lang yung ating puso. Hati yung direksyon natin na gusto nating puntahan. So, as we start this year, mga kapatid, I want to share yung katotohanan po na ito na when God, hindi niya sinasharpen yung vision natin, sinisimplify niya muna yung heart natin. Yan. Minsan hindi agad nagbibigay si Lord ng bagong vision sa atin eh. Parang tatanong mo kay Lord, Lord, ano po yung bago mong nais kong puntahan? Ang ginagawa niya, inaalis niya muna yung sobrang nakadikit sa puso natin. Kaya minsan ang prayer natin, Lord, linawin mo naman yung salita mo sa akin, ipakinig mo sa akin kung anong gusto mong sabihin. Pero ang sagot niya, bitaw ka muna. So ano yung pinapabitawan sa atin na yun ni Lord? Dahil ang clarity po sa Diyos, hindi nagsisimula sa mata, kundi nagsisimula sa ating mga puso. So, unblurring isn't about we see more. It's about seeing clearly, ng malinaw po. So para makita tayo ng malinaw, ang gagawin natin, aalisin natin yung mga hadlang. So, meron lang po akong 3 points dito na gusto ko pong i-share sa inyo. Unang point, blur happens when good things replace best things. Yan. So, ano po ba ibig sabihin yan? So, pakinggan po muna natin. Ay, hindi ko na po babasahin kasi medyo mahaba siya. Pero Lucas 10:38-42, yung kwento po ni Mary and Martha. So alam ko po na alam nyo rin naman na po ito, na pumunta ang Panginoong Jesus sa bahay po nila Mary and Martha. Ngayon si Martha nagluluto ng pansit, ganyan. Tapos si Mary, siya yung nandun sa paanan ng Panginoon, ganyan. So, isang linya lang yung maiisip natin doon. Parang si Martha, busy siya. Si Mary, parang medyo chill lang siya, no? Pero kung hihinto po tayo sandali at titignan po natin na may mas malalim pa, mas maigi pa, makikita natin yung mensahe po ng kwento na ito. So, hindi po sinimulan ng Bible na si Martha ay, na may kasalanan si Martha. Ang sabi sa verse, Martha welcomed Jesus into her house. So, ibig sabihin, mayroong hospitality sa puso ni Martha. Yung intention niya naman, mabuti naman. Yan. So, winelcome niya si Lord sa bahay nila. Hindi siya selfish, hindi siya tamad, at hindi rin siya makasarili. In fact, ito nga po yung mga tao na gusto natin sa church, di po ba? Yung responsable, yung maaasahan, yung merong initiative. Ayan. At ito po yung mahalagang realization ko dito na hindi lahat ng nagiging problema sa buhay natin ay galing sa mga masasamang puso natin. Maaring ang galing sa mabuting puso na hindi marunong tumigil, hindi tayo marunong mag-stop, di natin alam kung kailan tama na ang tama na. So, she was distracted. Luke 10:40, but Martha was distracted with much serving. Pansinin po natin yung phrase. Sabi dito, much serving. So, hindi serving ang problema. Ang problema, sobra. Sobra-sobra. At yung salita pong distracted sa Greek ay diascorpizo. Yan. Na hindi nyo naman po magagamit yan. Pero, nalagay ko na rin po. Yung Greek diascorpizo, ang meaning daw po niyan ay pulled apart or scattered. So, ibig sabihin lang, ang dami-daming direksyon ni Martha. So, ikaw ba si Martha? Tanungin ko sa gabing ito. Ikaw ba si Martha? Isa pong katotohanan, isa sa pinaka-delicate na distraction ay yung mga bagay na para kay Lord. Dahil kung ikaw ay Kristiyano na, nakakaalam ka ng mabuti at masama, mas madaling tanggihan kapag na alam mo na yung nakasalanan yan eh. Pero mas mahirap tanggihan yung good things na parang may spiritual na label. Yan. So, busy for Jesus, pero distracted from Jesus. So, pakinggan po natin itong mabuti na we can be busy
para kay Jesus and still be emotionally absent with Jesus. So, pwede palang nagsiserve ka, pwede palang nag-serve ka, nag-volunteer ka, tumutulong ka, nag-lead ka, pero hindi ka pa rin nakaupo sa paanan niya. Hindi dahil sa ayaw natin, kundi dahil walang puwang si Lord sa schedule natin. Punong-puno yung schedule natin. At ang problema, kapag punong-puno ka na, wala na tayong espasyo para pakinggan ang ating Panginoon. Ang taong pagod po, di po ba, kapag kinausap mo, parang ayaw ka na niyang kausapin, ayaw niya nang makinig sa'yo, kasi pagod na siya. In Hebrews 12 verse 1, sabi po dito, let us throw off everything that hinders. So, ang sabi dito, everything that hinders. Hindi lang po sinabi dito, lahat ng kasalanan mo, itapon mo. Kasama po yun. Pero hindi lang iyon, kundi lahat ng sagabal. Lahat ng hadlang. So, may mga bagay po na hindi masama, pero nakakabagal sa ating paglalakad. At isa po sa nakakatakot na bagay, hindi mo naman talaga kasi mararamdaman agad na hinahadlangan ka ng isang bagay. Mararamdaman mo lang na parang lumalabo yung direksyon mo kay Lord. Hanggang sa mawalan na tayo talaga ng direksyon, maligaw ka na. Because number 1, letter A, we say yes to everything. Yan. Gusto natin lagi tayong available at madalas maganda naman yung intention natin, kaya gusto natin mag-yes sa mga bagay. Pero minsan po, yung yes po natin ay galing lang sa gusto natin i-please yung mga tao sa paligid natin o yung sarili natin at hindi naman po sa calling ni Lord sa atin. Ayaw po kasi natin sila madalas ma-disappoint sa atin, mawala yung value natin sa kanila, mapag-iwanan po tayo. Pero tandaan po natin na ang obedience at hindi pagsunod ay hindi pagsunod sa lahat ng pagkakataon, kundi pagsunod sa tamang panahon. Ayan. So, Ecclesiastes 3 verse 1, alam naman po natin to, there is always a time for everything. May oras sa bawat bagay na itinakda ng Panginoon. Hindi lahat ng mabuti ay dapat mong pagsabay-sabayin ngayon. May mga bagay na tama, mabuti, God-given naman yung mga bagay na yun, pero hindi God time or God assigned sa moment na to. Yan. So, para po tayo ay makapokus, hindi tayo dapat magdagdag pa ng marami pang boses. Kaya kailangan po nating bawasan yung mga ating pinakikinggan. Habang nagda-Daniel's fast po ngayon, na-realize ko, kailangan rin po natin mag-diet sa mga, hindi lang sa food, kundi po sa mga bagay na nilalagay po natin sa ating mga utak, ating mga puso, o ano yung mga lagi nating tinitignan sa social media, lagi nating pinagfofokusan. Kailangan kahit pa paano meron kang diet sa mga bagay na yun. Kasi lahat ng sobra ay masama. Too much of everything is bad. And letter B, we refuse to grieve what God already finished. Ayan. Kung mapapansin po natin, madalas hindi tayo nahihirapan bumitaw sa masama. Ang nahihirapan tayo kasi familiar tayo doon. Nahihirapan tayong umalis sa isang sitwasyon kasi yun yung comfort zone natin. Nahihirapan tayong bumitaw kasi minahal mo. Hindi entirely yung kasalanan, kundi yung season. Yan. At dito po minsan nagsisimula yung blur. And that's why grief matters. Ano po ibig sabihin ng grief? Yung pagdadalamhati natin. So kadalasan po kasi iniisip natin ang grief ay para lang po sa kamatayan ng isang tao, pag may nawalan na isang tao. Pero sa Biblia po, kung titignan natin, ang grief ay kasama po dito yung transition natin papunta sa isang transition natin mula sa dati mong kinagisnan patungo sa bagong bagay or obedience natin sa pagsunod natin sa Panginoon and yung maturity natin. So, kung may iniiwan tayo, malamang sa malamang masakit yun sa atin. Kaya merong grieving. So, hindi ka pwedeng pumasok sa isang bagay, sa bago, kung hindi mo pa iniiwanan yung luma. At kapag hindi pa po natin ni-let go ang tinapos ni Lord, for sure, dadalhin po natin iyon sa next season ng buhay natin na wala namang lugar na yung bagay na yun doon.
So, bibigat lang ng bibigat yung ating dinadala. So, ano pong sinasabi ng Diyos kay Abraham in Genesis 12 verse 1? Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. So, pansinin po natin, hindi lang po lugar yung iniwan dyan ni Abraham. Iniwan din niya yung parang identity niya, yung culture na meron siya doon, yung comfort niya, yung security niya na kahit na parang kumari mag-fail siya, meron siyang tatakbuhan, yung familiarity niya kung nasaan siya. At ang hindi po madalas ito nababanggit, pero hindi tinanong ng Diyos kung handa na si Abraham emotionally. Nung sinabi niya kay Abraham na leave, umalis ka. Hindi sinabi ni Lord na unahin po muna natin mag-adjust emotionally bago tayo sumunod sa Kanya. Kasi madalas ang obedience, mga kapatid, nauuna siya sa emotional readiness natin. Yung closure, lagi natin hinahanap yan, di ba? Kapag may aalis, ganyan, may magbabago, gusto natin may closure. Pero minsan yung closure, makukuha mo lang siya talaga kapag pinili mo nang mag-move forward. Kapag pinili mo nang lumakad paalis doon sa bagay na yon. Dahil you are bound to discover much beautiful place, mga kapatid. Merong inihanda ng magagandang bagay para sa atin ng Panginoon. Kung maganda yung kinalalagyan po natin ngayon, malamang sa malamang, habang tumatagal, habang nililid tayo ng Panginoon sa ibang lugar, mahirap lang sa una, mahirap mag-adjust, pero may mas maganda pang bagay na gusto siyang ipakita sa atin. And minsan po kasi dun sa lugar kung nasaan tayo ngayon, na-outgrow mo na yan eh. Nagamit ka na ni Lord dyan. Naging instrument ka na ni Lord dyan. Na-maximize mo na yung lugar na yan. At dadalhin ka naman ni Lord doon sa lugar kung saan ka mas magiging kagamit-gamit. Yun. Pero hindi po ibig sabihin nun na sa mga bagay na yun wala pa rin grief, walang pagdadalamhati. Kasi laging meron. May pagdadalamhati sa puso natin kapag may nile-let go tayong mga bagay. May grief, pero meron tayong tiwala sa Panginoon sapagkat hawak niya ang ating buhay. So, isip natin, pag galing kay Lord, thinking natin, inisip natin, hindi naman yun masakit. Para kay Lord na yan. Pero hindi po yung totoo. May mga obedience na tama, na banal naman, talagang galing sa Panginoon. Pero talagang, ayun, mararamdaman natin yung kirot sa ating mga puso. At ang sakit po na yun, ay sign naman na totoo yung pag-surrender natin kay Lord. Na sinasabi natin sa Panginoon na, Lord, ikaw na po ang bahala. Na totoong nag-let go ka. Isaiah 43:18-19, pero huwag na ninyong isipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa desyerto. So, hindi naman po sinabi dyan ni Lord, no? Na i-neglect natin or i-deny natin kung ano yung nakaraan natin. Ayan. Pero sinabi niya, huwag ka nang mag-dwell doon, huwag ka nang manirahan doon. Tama na yun, lumipas na yun for a reason. Pass mo na yun for a reason. Pwede mong alalahanin yung mga lessons, ganyan, pero huwag ka nang mag-stay dyan. Tumingin ka na kung ano yung inihanda ko para sa'yo, yung nasa harapan mo. So, sometimes we refuse for a couple of reasons. Takot kasi tayo mawala ng identity, takot tayong mag-isa, takot tayong magsimula muli. Pero let's remember again, mga kapatid, na what you don't grieve, you will keep carrying. Lagi mo siyang bibit-bitin, dadalhin mo lang yan at bibigat lang yan ng bibigat sa balikat mo. At kapag may dala ka na dapat nang iwanan, lalabo ng lalabo yung dadaanan mo. Kasi hindi ka na makatingin ng diretso eh. Tatagal ka lang, madedelay ka lang. Ganyan yung mangyayari sa'yo. Kung ayaw mo siyang bitawan, ayaw mo ba na magaanan? Dahil si Lord, gusto ni Lord na magaanan ka. Gusto ni Lord na lumaya ka sa mga bagay na ang tagal-tagal mo nang nahihirapan, na nagpapabigat sa loob natin. So, naawa siya minsan sa atin, pero sa dulo po kasi na yun, tayo pa rin yung magde-decide kung ano yung gagawin natin sa mga dinadala natin. Kung ibibigay natin sa Kanya, iwanan natin, o dadalhin po natin ulit.
Kaya po ang tanong, anong season ang tinapos na ni Lord sa atin na hindi tayo makamove on? Anong version ng sarili natin ang ayaw pa nating pakawalan? Ayan. So, isipin po natin yan. Letter C. We confuse activity with obedience. So, marami po tayong ginagawa, pero minsan hindi malinaw kung sinusunod mo ba talaga si Lord o galing ba talaga yun kay Lord. So, 1 Samuel 15:22, ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. So, obedience is better than sacrifice. Mahalaga ang sacrifice, pero mas mahalaga ang pagsunod natin sa Panginoon. Pwede kang magbigay ng sacrifice na hindi naman inuutos na hindi naman hinihingi ng Diyos. Bakit po ito yung sinabi ni Samuel, no? Si Saul po kasi nung time na yun, kung babasahin po natin, sumunod siya kay Lord partially. Ginawa niya yung gusto niyang gawin, yung madaling gawin, yung spiritual gawin, pero hindi niya eksakto sinunod kung ano yung sinasabi ni Lord sa kanya, yung inutos sa kanya, hindi niya ginawa in the timing na sinabi sa kanya ni Lord at paraan. So, parang tayo kay Lord, gusto natin in our terms palagi yung mga bagay. Kung paano mo ba siya nabivisualize na mangyayari. Ganyan, sa utak mo. So, kung nung Sunday po, ang sabi po ni Pastor, delayed obedience is still disobedience. Ngayon po, partial obedience is still disobedience. So, kung kaunti lang, part lang ng utos ni Lord yung sinusunod natin, ay disobedience pa rin yun sa harapan ng Panginoon. Kahit na marami pa tayong effort na in-exert doon. At ang bagay po kasi na ito, mukha itong obedience o pagsunod. Pero, pagka na-realize natin, wala rin naman pala siyang kwenta kasi hindi mo naman talaga sinunod ang Panginoon. So, ang activity po, pwedeng manggaling sa guilt natin eh. Kasi nahihiya ka, nagigilty ka, na kailangan mo itong gawin, o kasi kailangan mo itong gawin, ganyan. Pero ang obedience po, ang pagsunod natin, ay laging bunga yun ng pagsusurrender natin kay Lord. Marami pong move ang paraan lang natin para una, matahimik yung konsensya natin o konsensya tayo kasi baka kulang yung ginagawa ko para sa Panginoon, para hindi mo maramdaman na baka napapalayo na ako sa Panginoon. Kung okay, parang tinatas natin yung waters na okay pa kaya ako kay Lord? Ayan. So, another thing, pwedeng iniiwasan natin talaga kung ano yung utos sa atin ni Lord. Kaya tayo gumagawa ng ibang mga bagay na parang okay naman, spiritual naman. Pero kung ano ba ang sinasabi ni Lord, yun talaga dapat nating sundin. Huwag na tayong magkaroon pa ng maraming technique dahil lahat ng technique na yan ay disobedience natin kay Lord. Ayan. So, in New Testament, many times, dinudumog si Lord, di ba, ng mga maraming tao. Andun yung gustong makinig sa kanya, maghimala siya, pagalingin, ganyan. Madaming demand yung tao sa kanya that time. Pero, sabi po sa salita ng Diyos, very early in the morning, diba laging ganun si Lord, pumupunta siya sa isang secluded place para mag-pray siya, para makausap niya ating Panginoon. So, ang time na yon, ang mga time na yon, ang daing may kailangan sa kanya, madaming gustong makita siya, naghahanap sa kanya, ganyan. Pero hindi siya bumabalik agad. Minsan nga umaalis pa siya eh. Alis na siya dun sa bayan na yon, ganyan. So, hindi cold si Lord nung ginawa niya yon, nung pinagdesisyon niya yon, kundi aligned siya sa nais ng Panginoon na mangyari sa buhay niya. Inaalis niya yung mga madaming voices sa paligid niya para marinig niya kung anong sasabihin sa kanya ng Ama. Yun yung focus niya. Kaya, kung tayo, iniisip ko kung ako yung nandoon yung time na yun, baka nagmamadali na ako kasi may mga bisita pa, ganyan, so babalik ka ulit. Pero, hindi lahat ng urgent divine, mga kapatid. Isa din po kasi yan, way ng kaaway, para bang mamadaliin ka niya, bibigyan ka niya ng maraming trabaho, magdedemand siya na magdedemand sa'yo, na dahil sasabihin ng paligid mo sa'yo na dapat ganito yung gawin mo, ganito yung ma-accomplish mo, hanggang sa mawala ka na naman sa direksyon. Pero si Lord,
Chinus niya kung ano yung direction talaga ni Lord sa kanya. Yung pace ni Lord sa buhay niya. Ganyan. Bakit mas madali tayong maging busy kaysa tayo ay sumunod? Because in activity, mga kapatid, ikaw yung may control. Pero pagsunod or obedience, kailangan mo kasi doon makinig ng mataman, tama ba yung term, sa Panginoon. Kailangan mong mag-wait, kailangan may patience ka, at kailangan mo talaga ng pagtitiwala sa Panginoon. At sa pamamagitan nun, lalago tayo sa ating relasyon sa Panginoon. So, tanungin natin ang ating sarili ngayon. So, ano ang ginagawa ko ngayon na hindi naman inutos ni Lord? So, kung meron man po tayong nasa isip, kausapin natin ng Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako na magawa ko lang kung ano yung pinapagawa mo sa akin. So, number 2, Pangalawa lang po ito, 2 lang po itong points na to. Blur happens when the heart is divided. So, nangyayari yung pagkalabo ng ating direksyon kapag divided po yung ating mga puso. Sometimes, yung reason is, hindi lang madami tayong hawak, madami tayong ginagawa. Minsan, kahit konti yung ginagawa mo, divided naman yung puso mo, yung utak mo, malabo pa rin. At bakit? Because yung blur po, minsan hindi naman siya from your schedule, kundi nagsisimula nga po ito sa heart natin. James 1 verse 8, and sa mind natin. James 1 verse 8, balikan po natin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan. So, sa English po, maganda pong sinabi, no? A double-minded man is unstable in all his ways. So kapag lagi kang nagdadalawang isip, unstable talaga yung lakad mo kasi hindi mo alam kung saan ka papunta, kung pakanan ba or pakaliwa ba. So, ang hirap, medyo matagal ka sa journey mo at di ka makaalis kung nasaan ka. Ang double-minded po, hindi po siya kulang sa isip, kundi kulang siya sa buo ng loob. Ang problema niya hindi po yung karunungan, kundi yung indecision po ng puso niya. Ganyan, hindi siya makapag-decide. Hindi po sinasabi na wala siyang faith, kundi yung faith niya nasa maraming direksyon. Ganyan. So ano ba talaga pong ibig sabihin nito? Ang salita po na ito ay, in Greek, is this dipsychos. Na ibig sabihin ay dalawa yung sentro ng katapatan niya, or dalawa yung loyalty niya, ganyan. At hati po yung loob niya. Yan. May bahagi sa puso na sinusunod niya ang Panginoon, pero may bahagi din sa puso niya na nagne-negotiate kay Lord. Na, Lord, baka naman ganito, baka naman wag na natin itong gawin, ganito, ganyan. Lagi nagko-compromise ba? Ganun yung laging isip ng nagdadalawang isip. Yan. Matthew 6:22-23. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. So, ang key lang po mga kapatid ay ayusin po natin ang ating mga paningin. Ang mata po sa Bible ay sumisimbolo po ng focus natin at saka yung desire natin. Kaya po pag blurred, at hindi po yun dahil kulang yung liwanag sa mga buhay natin, kundi malamang sa malamang mga kapatid, yung andain nating focus. Kaya naguguluhan na yung lens ng ating katawan, ng ating puso, ganyan. So, kaya po, hindi ka nawawala ng direksyon dahil hindi nagsasalita ang Diyos. Actually, lagi nagsasalita ang Panginoon sa atin. Nalilito tayo kasi ayaw nating pumili, natatakot tayo. So, God speaks clearly sa mga surrendered hearts, sa mga nagpapasakop na puso, not to negotiating hearts. Lagi niyo po yan tatandaan. So, kung may mga bagay tayong pinili, i-konsulta po natin sa Panginoon at mayaman ng Panginoon na bibigyan ka niya ng karunungan kung tama ba yung pinili mo o hindi. Para hindi ka maligaw ng tuluyan. And in biblical story ni Elijah in Israel, unang hari 18:21. Yan. Lumapit si Elias sa mga tao at sinabi, hanggang kailan pa ba kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang totoong Diyos, sundin niyo siya. Pero kung si Baal ang totoong Diyos, sundin niyo ito. Pero hindi sumagot ang mga tao. So,
tanong niya, kailan pa ba mahahati ang isip mo, kapatid? Kailan ka magdadalawang isip pa? Hindi ka makakausad kung palagi kang ganyan. Do not delay what is need to be decided right now. Kung pinagde-decide ka na ni Lord, gawin mo na. Kasi kung mangyayari yun, ikaw lang rin ang madidelay sa iyong calling. Dahil kapag hati ang puso natin, na kalahati gusto natin sumusunod, kalahati nire-reserve natin para sa ating sarili, kalahati nagtitiwala tayo sa Panginoon, kalahati gusto natin, kinokontrol natin, hindi yan pwede. Dahil nga po sa salita ng Panginoon, sinabi niya na ayaw niya sa maligamgam, isusukan niya ang mga taong maligamgam. Dahil ayaw ng Diyos na indecisive tayo at hindi tayo makapili. So, saan kang bagay nag-aalinlangan? Kahit malinaw naman na sinabi na sa'yo ni Lord yan. Saan ka pa may plan B? Kahit tinawag ka ni Lord, nagawin mo lang yung plan niya. Kasi natawag mo yung plan ni Lord, plan A eh. Kasi may plan B ka. Pero si Lord minsan, plan lang yung binibigay sa'yo, nilalagyan mo ng B, C, D, and yan. So saan mo sinasabing, yes Lord? Pero lagi kang may kondisyon na kapag ka ganito Lord, pagka sinabi sa akin na ganito, pag na-confirm ko na ganito, sa ako lang gagawin. And mga kapatid, so kung ma-share sa atin na clarity follows surrender, yung kalinawan ba, ay sumusunod po yan pag tayo po ay sumusurrender sa ating Panginoon. So, surrender muna tayo sa Lord. Bitawan na natin yung mga bagay na humahadlang para tiyak na makita natin yung linaw ba ng kanyang purpose sa buhay natin. So, in conclusion mga kapatid, kung pina-follow po natin lahat ng pinag-usapan natin ngayong gabi, kung paano nagiging blur ang mga bagay kapag pinipili natin yung good over sa best, paano kailangan natin mag-let go at mag-grieve sa mga bagay na tinapos na ni Lord sa buhay natin, at paano hati ang puso natin at dudulot po yun ng confusion sa atin. May isang malaking revelation lang si Lord sa atin ngayong gabi na kailangan natin tanggapin. Na kapag inas natin si Lord, na i-unblur yung puso natin, na gusto natin, Lord, palinawin mo yung vision ko, yung pagtingin ko. Lalabas kung ano o sino talaga yung mahal mo. Yung priority mo. Hindi nga tayo kailangan tanungin kung sino ang mahal natin eh. Obserbahan mo lang kung saan mo ini-invest yung oras mo, yung energy mo, kung ano yung inuuna mo sa araw-araw, yun yung mahal mo. But there is no shame pag nag-decide na tayo na umupo sa paanan ng Panginoon at itanong sa Kanya at ipakita sa atin ng Panginoon yung mga bagay na umaagaw sa atin mula sa Kanya na kailangan nating alisin at baguhin. Kailangan natin maging totoo sa ating Panginoon. Kailangan nating aminin na yun sa Panginoon. Dahil in Matthew 6:21 says, where your treasure is, there your heart will be also. So, ang mga distractions sa buhay natin, yung palaging nakakaabala sa oras at energy natin, hindi lang naman yun obstacle, kundi rin din yung mga revealers ng heart natin. Kaya purihin ko ang Panginoon habang pinagbubulay-bulayan ko to, mabuti pa rin si Lord. Kasi may mga, kahit na minsan parang nag-blurry tayo yung dinadaanan natin, nire-reveal pa rin ng Panginoon patuloy kung ano yung mga bagay na dapat nating alisin. Pinapakita yun sa atin ng Panginoon. Hindi ka naman iiwan ni Lord sa ere. Hindi ka naman iwanan ni Lord na nakahang ka. And it's always up to us mga kapatid kung anong gagawin natin. Mananatili ba tayo doon sa malabo o unti-unti natin lilinisin yung lens natin, yung mga mata natin para makita natin yung direction ni Lord at yung purpose niya sa buhay natin. Ayan, so ulitin ko po for the last time, very willing si Lord na linisin tayo. Very willing siya na alisin lahat ng mga sagabal sa puso natin. Kaya, kung tayo mananalangin po ngayon, ipapray natin na tulungan niya tayo na isurrender sa Kanya at makita natin yung talagang layunin ni Lord sa buhay natin. Sige po, nalayahan ko po kayo na tayo po ay muli ay manalangin sa ating Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po Lord God sa gabi
Inuna po namin ang aming kagustuhan, iniiwasan po namin ang inyong pong mga utos, humihingi po kami ng tawad, Lord God, at ibinababag po namin ang aming mga sarili sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At Ama, alam ko po na hindi po natatapos ang gabi ito, Panginoon, na araw-araw pa rin po meron kami isusuko sa iyo. Araw-araw, Lord God, na kakausapin mo kami, Lord God, at bibigyan mo po kami ng karunungan, Lord God, kung ano yung mga bagay na dapat lang magstay sa buhay namin. At i-equip mo naman kami, Lord God, sa mga bagay na kakailanganin namin sa hinaharap. Lord God, thank you po, Panginoon, sapagkat you always reveal our heart, Lord God. Kahit na minsan, Lord God, nakakahiya, Panginoon, pero, Lord God, ikaw po ang pumabago sa aming mga puso, Lord God. And there's no shame, only testimony, Lord God, sa inyong harapan, Panginoon, na kami binago mo, Lord God, mula sa mga gawi, Lord God, na nakasanayan namin, Panginoon. At Lord God, ikaw po na makapangyarihang Diyos, Panginoon, ang patuloy na humawak ng aming mga desisyon, ng aming mga buhay, Panginoon. At Ama, sa araw-araw na paglakad po namin sa mundong ito, Lord God, alam po namin na ang katiyakan po namin, Lord God, ay nanggagaling lamang sa iyo, Lord God. Hindi kami mapapala, Lord God. Lagi kaming secure kapag kami po, Lord God, ay susunod, Panginoon, sa iyo pong utos, Lord. Maraming salamat po at salamat po, Lord God, na appreciate po namin, Ama, na kinakausap po kami ng ganito, Lord God. Thank you po at sa iyo po ang pinakamataas na papurit pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Grabe po yung word po ni Lord, no? Parang like dinadagdag tayo. Talagang sapot po ang salita ng Diyos ayon po sa pangangailangan natin. Ayan po. Ang ganda po na shinare po ni Sister Cara na pambungad nitong taon na to. Na-i-under daw po natin. Magpa-under tayo sa Panginoon. Magbalinis tayo sa Panginoon. At isa po dun sa point na ni Sister Cara na talagang nag-strike po sa akin ay yung masama ang sobra. Masama ang sobra sa work, yan, sa work, sa ministry, yan. Una muna yung sarili po natin, di ba? Na minsan, akala po natin ay nakakalugod pa sa Panginoon yung ginagawa natin. Pero yun po pala ay hindi na. Tulad nga po, Martha, akala ni Martha siguro nung time na yun na natutuwa si Lord sa ginagawa niya. Yun pala hindi. Ang gusto ng Panginoon ay yung may time tayo para sa Kanya. Hindi nakukuha ng ministry yung time natin, yung quiet time natin para sa Panginoon. And next, yung huwag tayong maging people pleaser. Huwag tayong maging man pleaser sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa lahat ng ating ginagawa. Kung hindi na natin kaya, kailangan natin matutong mag-no. At kung hindi naman ito ang pinagagawa sa atin ng Panginoon, matuto tayong mag-no sa mga tao. Huwag tayong maging man-pleaser. Next po, let go and trust God. Bitawan na daw po natin yung mga bagay na inalis na sa atin ng Panginoon. Binago na sa atin ng Panginoon. Let go and trust God. Yung mga pinagdaanan natin na hindi pa natin ma-let go sa buhay natin, yung past natin na nakaranas tayo ng pain, yung past natin na hindi naman yun yung mag-define sa atin, na hindi natin mabitawan. Ang sabi po ng Panginoon, let go and trust God. Magtiwala tayo dun sa plano ng Panginoon sa buhay natin para tayo po ay makapag-move forward. Ang hirap po kasi mag-move forward kung palagi po tayo nakatingin sa likod, di ba? Ang hirap po maglakad ng patalikod. Yun. Kaya po, kailangan po natin i-let go ang mga bagay po ng nakaraan and trust God. Do not dwell in the past. Next po, partial obedience is still
unobedience. Not obedience. Disobedience. Ayun, disobedience. Yun. Partial obedience is still obedience. Yan po ang ganda. Disobedience. Yun. Ang partial na obedience ay equals to hindi din pagsunod sa Panginoon. Ayan, hindi rin pagsunod sa Panginoon. Kaya dapat po talaga, kung tayo ay nag-decide na sumunod sa Panginoon, wholeheartedly, dapat sumunod tayo sa Panginoon. Dahil kung hindi, sayang lang. Sayang effort natin sa pagsunod sa Panginoon kung hindi natin ibibigay ng buong puso. Hindi natin ibibigay yung buong puso natin sa Panginoon. Pag marami ka ng voices na naririnig, stop ka muna. Layo ka muna sa git. Magpahinga ka sa Panginoon. Makinig ka sa tinig ng Panginoon para po ma-align din tayo tulad po ni Jesus. Ma-align tayo dun sa direction po ng Panginoon. At hindi lahat ng urgent ay divine. Ito sabi kanina Sister Cara. Na minsan akala natin tama pa yung mga ginagawa natin. Yun pala, hindi na. Minsan akala natin tama yung paggawa natin sa ministry. Nadulugod ang Panginoon sa pag-ministry natin. Yun pala, hindi na. Bakit? Kasi akala natin si Lord pa yung natataas. Yun pala, sarili na natin. O kaya, hindi pala yun yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kasi minsan pabibo tayo. Gusto natin tayo palagi eh. Yun. Double-minded always is equal to always compromise. Lagi nating, ang double-minded po ay palagi daw pong pagdadalawang isip na kung gagawin ba natin to. Meron tayong sariling, may ulterior motive tayo sa mga ginagawa natin, sa pag-decide natin. Kasi minsan inuuna natin, sinasalang-alang po natin yung sarili natin, kung magiging komportable ba pagka ginawa na, pag sinunod ko to Lord, magiging okay ba ako, may kakainin ba ako pag pinadala mo ako sa ganito, yung mga ganun po. Hindi ba ako mahihirapan, hindi ba ako mapapagod pagka ginawa mo kong usher, Lord, mga ganun. Kasi hindi po buo, hindi daw po buo yung puso natin na ibinigay sa Panginoon. Do not delay what is needed to decide right now. Kung tayo po ay nag-decide na sumunod sa Panginoon, ibigay na po natin yung buong puso natin sa Panginoon. Huwag na po tayong maging double-minded. Huwag na po tayong half-hearted sa Panginoon. Maging buo na po yung puso natin sa Panginoon. Na kung we decide to follow Jesus, talagang mag-follow na po tayo sa Panginoon. Nang sa gayon po, magkaroon ng clarity yung plano po ng Panginoon sa atin. Magkaroon po tayo ng malinaw na direksyon na galing po sa Panginoon. Surrender your heart and choose God's plan. Lord, salamat sa wisdom mula sa iyo. Sa mga taong ginagamit po o kami namin kumabugin ko at nakaalam sa iyo. Higit pa sa divine protection mo, higit pa sa healing na hinihiling namin sa iyo. Lord, salamat. Salamat, Lord, sa mga Panginoon ko pinagkakalo mo sa mga nagtubuhin mo. Lalo pa kami paliwanagan sa mga bagay-bagay na hindi namin maarok sa aming mga Panginoon. Thank you, Lord, sa malinaw na instruction mo. At kaya na nagdaan po kami sa litin sa mga taong
hindi pa nakakakilala mo sa'yo. Thank you, Lord. Pinupulit ka namin dahil sinasabi ko kami. Sabi niya po, obedience is better than sacrifice. Lord, gamitin mo kami. I-clarify po aming aming isipan sa kasunod sa pagbalan ng alcohol. Maraming po salamat sa sabihin ko po noon. Pagpalain mo po ang hinilig ko rito na nagbahagi na kung salita ko po kami matuto, mapaalalahanan, at gamitin para sa mga tao hindi palubos na nakakakilala sa iyo, Panginoon. Pinupulit ka namin at nawa sa aming paghiwalay sa lugar na ito, inahatan mo po ang bawat isa. Salamat po at lahat ko lang ang purihan at walang tiyanin sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God po. Nabura na ba? Luminaw na ba ang mga ating paningin? Do we have clarity now? Yan po. At ngayon po may kalinawan na po ang ating isip. Kalinawan na po ang ating mga paningin. Tayo po ay patuloy na sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah.